balikan lamang natin kanina naging pagtalakay natin, no? So sabi nga natin kanina, sa nakalipas na mga taon, ang lungsod ng Valenzuela ay nagdaan sa iba't ibang mga pagbabago ng pagdedeklara at pagdiriwang ng Foundation Day o Araw ng Pagkatatag. Nung ako ay nagkamali na dito sa Valenzuela, ang natatandaan ko na unang kinikilalang Foundation Day dito is July 11. And alam nga natin na ang July 11 ay kinikilala natin bilang ah, araw ng kapanganakan mismo ni Dr. Pio Valenzuela. Yung kung saan yung bayani natin dito na dito pinanganak, kung saan dito pinangalan ang ating mismong lungsod. And then eventually napalitan ito into February 14, kung saan ay bakit naman naging February 14? Ito naman kasi yung panahon kung kailan naging isang ganap ng lungsod ang bayan ng Valenzuela noong February 14. And then noong napalitan ito eventually noong 2008, noong ipinasa ang Ordinance Number 15 na kinikilala ang September 11 bilang ikatlong araw ng Valenzuela. So ano yung basis ng September 11? Kasi para sa kaalaman na din ng mga especially ng mga kabataan na nakikinig and makikinig mamaya pagkatapos ng broadcast na ito, ang Pulo dati, yung unang pangalan, yung lumang pangalan na Venezuela ay nahati sa dalawa. Ito'y tatalakayin natin actually sa susunod na FB Live broadcast natin. Noong 1960, particularly July 1960, ay nagkaroon ng batas na maghahati sa lumang bayan ng Pulo sa dalawa. Yung hilagang parte at yung katimugang bahagi. Yung hilagang bahagi, niretain niya yung pangalan ng Pulo, samantalang yung katimugang bahagi ay papangalanan ito bilang Valenzuela. Pero hindi nagtagal. From 1960 until 1963, September 11, 1963, ay muling pinag-isa ang dalawang biniyak na bayan na ito ng Pulo at ng Valenzuela. And then eventually ito'y pinangalanan na totally bilang Valenzuela, bilang isang bayan. Noong pinasa ito, noong 2008, nagkaroon ng parang mixed emotions, especially sa mga taga-lehitimong mga taga-Valenzuela, na parang hindi nila tanggap na parang 1963 lang nabuo ang bayan ng Valenzuela, especially mga dito na pinanganak, dito na nagkamalay. Parang hindi nila magets na 1963 lang nabuo mismo yung bayan. So they wanted to move further pa. Maaring nung Panganoon ng Kastila pa ay meron ng pulo. So nagkaroon ngayon ng revision dito. Actually, kinikilala natin ngayon ng September 11 bilang reunification day ng Pulo at ng Valenzuela, and then eventually naging Valenzuela City. Now, noong 2010 naman, ay nagkaroon ngayon ng bagong ordinansa, which is yung Ordinance Number 3, Series of 2010, na nagdedeklara naman sa Nobyembre 7 bilang ika-4 na araw ng Valenzuela. So nakita niyo yung pagbabago from July 11, naging February 14, naging September 11, naging November 7. So ano naman yung basis dito kung bakit nilipat naman sa November 7 yung declaration ng araw ng Valenzuela? Kasi nagkaroon ng paunang naging pananaliksik ang lungsod ng Valenzuela, particularly ng ilang mga maalam dito sa kasaysayan dito sa ating lungsod, kung saan sinasabi na sa naging record ng matandang simbahan ng San Diego de Alcala sa Pulo, nakita ang ang pirma ng una nitong parish priest, si Padre Juan Tarancon, at ang pirma na ito ay lumitaw sa petsang November 7, 1621. So, ito yung parang naging basis na nabanggit ang Pulo, nakita yung pirma ni Padre Juan Tarancon, at sabi nga natin ito ngayon naging basis sa pagdedeklara ng ika-7 ng Nobyembre bilang araw ng Valenzuela. Pero, nung ito ay idinulog sa National Historical Commission for recommendation or suggestion, sinabi ng NHCP na hindi basis November 7 bilang declaration, bilang Foundation Day ng Valenzuela, porket nakita yung pirma ni Padre Juan Tarancon doon sa records na ito
ng matandang bayan ng Pulo. So nagkaroon uli ngayon ng revision. And then, itong 2012, sa pamamagitan ng Ordinansa bilang 55, ay kinikilala natin ngayon ang Nobyembre 12 bilang kasalukuyan ang ngayong pinagdiriwang natin na Araw ng Valenzuela. So ano yung basis? Ano ngayon ang basis ng declaration ng November 12 bilang Araw ng Valenzuela? Yung kasalukuyan natin ngayon ipinagdiriwang na Araw ng Valenzuela. Yun yung tatalakayin natin ngayong gabing ito. So, alam natin na ang lumang tawag o pangalan ng ating lungsod o ng bayan na ito ay Pulo. Ito yung unang pangalan ng bayan ng Valenzuela at ito yung lumilitaw na pangalan sa lahat ng mga records, sa lahat ng mga mapa na ginamit noon sa lalawigan ng Bulacan mula pa nung panahong prekolonyal, ibig sabihin ng panahong hindi pa tayo sakop ng mga Espanyol hanggang noong 1963 nung pinagsama na yung dalawang biniyak na lungsod at naging lungsod ng Valenzuela. So, makikita natin ngayon dito sa mapa na noong sinaunang panahon hanggang nung 1975, ang Pulo ay bahagi pa ng lalawigan ng Bulacan dati. And kung babalikan natin mismo yung mga pangyayari ng panahong prekolonyal, ay makikita natin yung lawak ng nasasakupan o kahukuman mismo ng Tondo. Mamaya mababanggit natin ito. So, alam natin na noong panahong hindi pa dumarating dito ang mga Espanyol, ang Pulo ay bahagi ng isang malaking kaharian ng Tondo. Kung susundin natin ang aklat ni Jaime Veneracion ng Kasaysayan ng Bulacan, ang Tondo ay humahangga mula sa hilagang bahagi ng Ilog Pasig, yung upper part ng Ilog Pasig, which includes yung kasalukuyan ngayong Tondo, Malabon, Nabotas at hilagang bahagi pa, at ito'y humahangga pa hanggang lalawigan ng Bulacan at Pampanga. At mula dito ay may isang pinuno by the name of Lacandula na namuno dito sa napakalaking kaharian na ito ng Tondo. At dito sa Tondo, dito sa kaharian na ito ng Tondo na pinamumunuan ni Lacandula, si Lacandula mismo ay nagkaroon ng 6 na anak. Si Magat Salamat, si Dionisio Capulong, si Maria Poloin, si Martin Lacandula, si Luis Taclocmau, at si Felipe Salonga. Meron pa nga akong nakikita na sa ibang mga palabas, actually sa isang documentary na nagsasabi na itong Batang Dula bilang panganay at ika-7 anak ni Lacandula. Pero ang basis ko dito sa 6 na ito na anak ni Lacandula ay ang Lacandula Records na ginamit na basis sa sinulat na libro ni Luis Camaraderie na The History of the Inarticulate. So merong 6 na anak si Raja Lacandula, si Magat Salamat, si Dionisio Capulong, si Maria Poloin, si Martin Lacandula, si Luis Taclocmau, at si Felipe Salonga. Si Felipe Salonga ay naging pinuno ng Pulo. So, bukod dito kay Felipe Salonga, si Dionisio Capulong din ay namuno bilang chieftain ng Candaba, Pampanga, at ilan sa mga kamag-anak at mga kins ni Lacandula ay namuno sa ilang bahagi ng kaharian ng Tondo, particularly si Magat Salamat. Mamaya mababanggit natin si Magat Salamat. Now, dumating, alam natin, ang mga Kastila, una, syempre sa pagdating ni Magellan sa bahagi ng Visayas, and then nung dumating si Miguel Lopez de Legazpi at kanyang sinakop ang lungsod ng Maynila sa ngalan ng hari ng Espanya, ay nagkaroon ng resistance sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol. Kung matatandaan natin, may isang bayani from Macabebe na sinasabing nanguna dito sa unang naging resistance ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi.
natatandaan ko pa nga nun, ang pangalan pa nga nung taong yon na nanguna doon sa mga Pilipino na lumaban sa mga Espanyol noon ay either Raja Soliman o si Tariq Soliman o si Bambalito. So nagkaroon ng research tungkol dito, and mula doon sa ginawang pananaliksik ni Ginoong Ian Christopher Alfonso na The Nameless Hero, revisiting the sources of the first Filipino leader to die for freedom, pinabulaanan niya ang mga pangalang Raja Soliman, Tariq Soliman o Tariq Sulaiman o Bambalito bilang pangalan nitong taong ito na unang namuno sa paglaban o armed resistance laban sa mga Espanyol. Itong taong ito mula sa Macabebe, itong teenager na ito mula sa Macabebe ay nagdala ng kanyang puwersa sakay ng mga malalaking karakowa upang labanan ang puwersa ng mga Espanyol na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. But as you know, napatay siya at nagkaroon doon sa nangyaring labanan nga ito sa Bangkusay, sa Tondo, Maynila, ay napatay itong teenager na ito na bagamat bata pa ay nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ang mga mananakop na Espanyol that time. So kinilala itong taong ito, itong teenager na ito na namuno sa puwersa na ito ng mga Macabebe, at ito yung unang pagkakataon, kung hindi ako nagkakamali, na pinangalanan, na binigyan ng parangal ang isang bayaning walang pangalan. Actually, meron siyang bantayog sa Macabebe, Pampanga na kumikilala dito sa nameless hero na ito ng Macabebe. So, dahil nga napasa kamay na ng puwersa ni Miguel Lopez de Legazpi itong bahagi na ito ng Maynila, lumaganap ngayon yung lakas o puwersa ng mga Espanyol upward. Mula Maynila ay nagsimula na magpadala ng mga misyon ang mga praileng Kastila papuntang Caloocan hanggang makarating sila ngayon ng Bulacan. So mula dito sa Maynila ay lumaganap ang puwersa ng mga Kastila paakyat dito sa bahagi na ito ng Meycauayan, Bulacan. Nagkaroon ng armed resistance. And gusto kong i-emphasize itong bahaging ito, which we call now as the Sabuatan sa Tondo. Sa mga aklat ng kasaysayan, tinatawag din itong pag-aalsa ng mga Lakan, pag-aalsa ng mga Maharlika, at ito ay hindi masyadong actually nababanggit o nadidiscuss sa Philippine history classes. So ano ba itong tinatawag na Sabuatan sa Tondo? Or the Tondo Conspiracy of 1587 to 1588. Ang Sabuatan sa Tondo ay pagpaplano ng pag-aalsa na pinamunuan ng mga Maharlika noong panahon na iyon, na karaniwan ay mga anak at kamag-anak ng mga dating namuno sa Maynila at ng Tondo. So, lumaganap itong pag-aalsa na ito hindi lamang sa bahagi na ito ng Tondo, kundi umakyat ito hanggang sa Bulacan, nakarating pa nga ito sa Calamianes Group of Island, nakipag-usap sila sa mga kamag-anak nilang mga dugong bughaw din mula sa Borneo, kumausap pa sila ng isang Hapones upang tulungan sila sa pag-alsa na ito. So, ano ba itong tinatawag? So, sino-sino ba actually itong mga bumubuo sa Sabuatan sa Tondo? Basically, binuo ito ni Martin Pangan, ni Agustin de Legazpi, ni Gabriel Tuambasan, at ni Pitonggatan. Itong apat na mga pinuno na ito ng Tondo at ng Bulacan ay minsan nagkita-kita noon sa kulungan nung sila'y dinakip ng mga Espanyol, at napag-usapan nila itong pinaplano nilang paghihimagsik. So sa kanilang paglaya, nabanggit nila ito sa ilang mga kapwa din nila leader. So bukod kina Martin Pangan, kay Agustin de Legazpi, kay Gabriel Tuambasan at saka kay Pitonggatan na pinangalan sa isang kalye sa Maynila, sila ay nakipag-usap din kina Luis Amanicalaw, nina Jeronimo Basi, ni Dionisio Capulong, yung kapatid, isa sa mga anak nila Kandula, at si Felipe Salonga.
Si Felipe Salonga, sabi nga natin, ay ang pinuno ng Pulo at anak ni Lakandula. Bagamat hindi ito yung, I would like to make a disclaimer here, hindi ito yung mismong larawan ni Felipe Salonga. Ginamit ko lamang ito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng mga namumunong mga chieftain at mga raja noong panahong ito. So, nakipag-usap sila kay Felipe Salalila, nakipag-usap sila kay Magat Salamat. Si Magat Salamat ay isa din sa mga anak ni Lakandula. Si Pedro Balingit, si Jeronimo Basi, Gabriel Tuambasan, Luis Amanicalaw, Dionisio Capulong, Felipe Salonga, Felipe Armalangui, si Francisco Acta, Umag Hicon, at iba pa. So, itong pag-asa na ito sa Tondo ay lumawak at ngayon nagkaroon ngayon sila ng pagpaplano paano nila isasagawa itong pag-aasa na ito laban sa mga Espanyol. Yun nga lang, nagkaroon ng taksil. Dahil minsan nabanggit ito sa yung plano na ito ay nakarating sa kaalaman ng isang nagngangalang Antonio Surabaw at siya yung nagkwento sa mga Espanyol na siya naging dahilan upang hulihin isa-isa itong mga mamumuno supposedly sana sa maging unang malawakang pag-aalsa ng mga pinunong Pilipino laban sa mga Espanyol. So, marami na patay dito. Particularly si Felipe Salonga ay nadistyero o naipatapon na exile siya sa Mexico. So, si Felipe Salonga, yung pinuno ng Pulo that time, ay ang isa sa mga unang Pilipinong naging exile o nadistyero mula sa Pilipinas at naipatapon siya sa Mexico. So, dahil dito, lumakas ang kontrol ng mga Espanyol sa bahaging ito ng Bulacan, particularly sa Pulo. At ang Pulo ay naging bahagi ng parokya ng Maykawayan. Ang Maykawayan na yung parokya mismo na sumasakop noon sa bahagi ng Ubando at ng Pulo that time ay nasa ilalim noon sa pamimintakasi ni San Francisco de Assis bilang patron ng parokya ng Maykawayan. Kasi that time, kapag itinatatag ang isang bayan o isang pueblo ng panahon ng Espanyol, ay inilalagay sa pamimintakasi ng isang santong patron ang isang bayan. So, that was later 1500s. And then, dahil nga itong bahagi ng katimugang bahagi ng Bulacan ay napasailalim sa pangangasiwa ng mga Fransiskano, may mga ipinadala dito na ilang mga misyonero. Particularly dito si Beato Francisco de Santa Maria. Si Beato Francisco de Santa Maria ay actually isang kandidato sa pagiging martir. Nanggaling siya sa parokya ng Loreto sa Sampaloc, Maynila bilang isa sa mga naging tagapangasiwa nitong lugar na ito bago siya naipadala dito sa Pulo bilang isang misyonero. Actually, conflicting yung mga dates kung kailan siya nakarating at hanggang kailan siya nangasiwa dito sa lugar na ito ng Pulo. And then, matapos niyang pangasiwaan itong lugar na ito, ay nagtungo siya sa bansang Hapon upang maging misyonero at isa siya sa mga pari na naging martir noong panahong inuusig ang mga Kristiyanong Katoliko noon sa bansang Hapon. Kasama sa ilang mga batches ng mga Pilipino na nakarating doon ay si San Lorenzo Ruiz. So, naging mapalad ang bayan ng Pulo na manirahan dito ng ilang taon ang isang banal na tao at nagmisyon dito sa lugar na ito. So, noong sa ibang mga record, 1621, sa ibang mga record, 1623, ay ipinag-utos na ang paghihiwalay ng ganap sa Pulo mula sa kanyang mother parish na Maykawayan. And according sa ilang mga records, si Spanish Governor General Alonso Fajardo de Entensa ay ang nag-utos na hatiin ang Pulo ihiwalay na ang Pulo sa mismong Maykawayan. Ang
Ang iba namang mga record sinasabi na naganap na yung tuluyang paghihiwalay dito sa pulo mula sa Mekawayan nung ipinagdiwang naman nito ang unang pista. So, ito ngayon yung ginagamit na basis sa pagkilala natin sa November 12 bilang ikalima at kasalukuyang Foundation Day ng lungsod ng Valenzuela. Kasi noong panahon ng Kastila, tradisyon na tinatatag ang isang bayan sa pagsasagawa ng kanilang magiging unang pista o kung kailan ipinagdiriwang ang pista ng kanilang santong patron. And in this case, nung humiwalay na ang pulo mula sa Mekawayan, kinilala nila si San Diego de Alcala bilang pintakasi o santong patron ng bayan ng Pulo. At ipinagpipista si San Diego de Alcala tuwing ika-12 ng Nobyembre. So, ang unang pista na isinagawa noong Nobyembre 2, 1623, ang siyang kinikilala ngayon bilang basis sa declaration ng Valenzuela Day. Ito din ang tinignan na basis din ng National Historical Commission. Bakit November 12? Since very challenging kasi ang pagbuo ng local history ng Valenzuela dahil karamihan sa mga mahalagang records na nandirito sa San Diego de Alcala Parish ay kasamang nasira noong pinasabog ang simbahan noong panahon ng pagpapalaya sa Pulo noong 1945. At kasamang nasira sa simbahan ay yung mga mahalagang records dito. So, in the absence of any existing records kung kailan dineclare ang Pulo bilang isang pueblo ng mga Espanyol, ang pinaka-possible na pwedeng nating gamiting basis ay ang pagsasagawa ng kauna-unahang pista ng bayan, which is November 12, 1623. At ito ngayon yung, sabi nga natin, ito nga yung pinagdiriwang nga natin ngayon bilang araw ng Valenzuela. So sabi nga natin, ito yung petsa ng pagkatatag ng Pulo bilang isang pueblo ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. At ang unang naging parish priest dito ay si Padre Juan Tarancon at pinamunuan nito ng pinuno ng bayan na si Juan Monsod. So, makikita natin na prior to the 1623 ay may namumuno na. At meron ng settlement dito sa bahaging ito ng Pulo. And nakita nga natin kung ano naging partisipasyon dito ni Felipe Salonga. Ito yung siguro mas magandang ipakilala natin ngayon bilang isa sa mga naging leader na namuno minsan noon sa Pulo bago itatag ang Pulo bilang isang bayan. So, kinikilalanin din natin na naging role ni Blessed Francisco de Santa Maria bilang isa sa mga naging misyonero na nagpalaganap ng relihiyong Katolisismo dito sa bahaging ito ng Pulo bago pa man natatag ang Pulo bilang isang pueblo ng mga Espanyol. So at least ngayon may idea na tayo kung kailan ito nangyari, ano yung basis. Kaya kung babalikan natin yung mga mismong petsa, actually napakagandang tingnan nga natin yung effort ngayon ng lungsod ng Valenzuela na magkaroon tayo ng sarili nating identity at nagigising ngayon yung historical consciousness ng mga mamamayan dito sa lungsod ng Valenzuela. So mula July 11, kinilala natin na February 14, naging September 11, naging November 7, until ito ay pinagdiwang natin ngayon bilang ika-12 ng Nobyembre. Magandang balikan natin yung naging lesson natin sa kasaysayan ng Pilipinas, particularly sa bahagi na ito ng attempted na pag-aalsa ng mga pinuno ng Tondo, ng Bulacan, at ilang bahagi pa dito sa Luzon, the first large-scale attempt upang labanan o magkaroon ng armed resistance mula sa mga Espanyol. So, I suppose ay malinaw ngayon sa atin kung bakit Nobyembre 12, 1623 ang Foundation Day ng Valenzuela. At sabi nga natin, ngayon ay pinagdiriwang natin ang ika-377 taong pagkatatag ng lungsod ng Valenzuela. So,
Sa susunod na broadcast natin ay tatalakayin naman natin ang ilan sa mga naganap na pangyayari sa lungsod ng Valenzuela nung panahong tayo ay sakop na ng mga Espanyol at ng mga Amerikano. Tatalakayin natin dito yung naganap na labanan sa Pasong Balite. Tatalakayin natin dito yung isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, isang bahagi ng pulo dati na nakikita na lamang natin sa mga titulo ng lupa. Yung Hacienda Malinta or Damalinta Estate. Nasaan ito at anong nangyari dito? So, yun po ang ating tatalakayin natin sa susunod na pagkikita natin. Ako po si Ginong Danilo Costa Lumabas, isang lehitimong taga Valenzuela. Nagpapasalamat sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat.